Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga huling kabanata ng No Limit Tangere mula sa kabanata 54 hanggang sa wakas, yung background at kung paano siya isinulat ni Rizal. Nagsimula na tayo. Sa kabanata 54, walang lihim na hindi nabubunyag. Unti-unting lumantad yung mga lihim na naging revelasyon ng mga plano sa pag-aalsa at ng madilim na kamay na simbahan sa pamamagitan ni Padre Salvi. Para siyang ultimate marites na may bisyon. Sa pagsusulat ni Rizal, ramdam yung parang pang teleserye na level ng suspense. Lalo na doon sa may kumpisal na part. Kung saan yung sikreto naging sandata pa nung may kapangyarihan. Sa mga tauhan naman, si Padre Salvi, para siyang yung ibang kontrabidang pulis sa probinsyano na palabas ni Coco Martin. Laging may hidden agenda. Si Ibarra naman, hindi siya mulat sa panganib na nakaamba sa kanya. Habang si Elias, mas matalas pa sa bagong labas na kutsilyo. Handang ipagtanggol ang kung ano man ang kanyang prinsipyo. Sa simbolismo, yung kumpisal, sumasalamin sa kontrol ng simbahan sa lipunan. Habang ang dokumentong dapat sunugin ay parang deleted screenshots. Akala mo wala na, pero may receipts pala yung kalaban. Sa huli, malinaw ang mga aral. Walang lihim ang habang buhay na ligtas. Kaya't mas mabuti mamuhay na lang na may integridad. Sa Kabanata 55, ang pagkakagulo, sumabog ang hysteria sa bayan matapos ang isang pag-aalsa. Parang Twitter pag may chismis ang artista. Mabilis kumalat, wala man lang fact-checking. Sa gitna ng kaguluhan, si Ibarra, na dating edukadong binata, naging parang instant wanted criminal. Habang si Maria Clara ay panic mode, kasi syempre, jowa niya yun. Samantala naman si Kapitan Tiago, inuno pa niyang protektahan yung social status niya, imbis na yung katarungan yung niya. Sa pagsusulat ni Rizal, gumamit siya ng fast-paced na mga eksena para ipakita kung paano na yung takot at chismis, kung paano siya pwede magdulot ng kawalan ng justice. Sa simbolismo, ang kaguluhan sa bayan para siyang fake news. Isang babala kung paano na ang mabibisang pagpaparatang kahit walang ebidensya ay nagiging daan sa trahedya. Sa huli, malino ang mga aral. Fact check before you react. Sa Kabanata 56, ang mga sumbong. Naglabasan ng mga peking paratang laban kay Ibarra. Para siyang cancel culture bago pa man yun mauso dati. Ginamit ang mga sumbong para sirain siya. Habang ito namang si Padre Salvi lalong nagpasulsol sa hysteria. Samantala si Kapitan General, kahit may kapangyarihan sana siyang iligtas si Ibarra, nanatili siyang medyo, let's say, useless or neutral. Sa pagsusulat ni Rizal, dama mo yung teleserye vibes, miscommunication, hysteria, at yung kawalang katarungan. Para siyang isang magulong episode. Sa simbolismo, yung sumbong para siyang fake news, pinapakita kung paano nito kayang baluktutin ng makapangyarihan yung batas para pabagsakin yung mga ayaw nila. Yung aral, sa bulok ng sistema, mas madaling paniwalaan yung chismis kaysa sa mismong katotohanan. Sa Kabanata 57, Brave Victis or sa mga talo, tuluyang natalo si Ibarra matapos arestuhin at ideklara siyang kalaban ng Estado. Habang siya ay lubos na nalugmok sa kawalan ng hustisya, si Elias naman patuloy pa rin na nag-iisip ng paraan kung paano siya ililigtas. Kasi best friend niya yun, di ba? Dito muli pinakita ni Rizal ang madilim at malupit na sistema ng panahong yun. Kung saan ng inosente, madaling maparusahan, samantalang yung makapangyarihan, lagi na nanalo. Ang kulungan ni Ibarra, nagre-reflect yun sa prison ng society para sa mga gustong magbago ng sistema. Sa huli, ang aral ay matalim at mapanakit. Sa isang bulok na sistema, kahit inosente ay natatalo, at ang mahihina ay lalong niyuyurakan. Pero hanggat may Elias na handang lumaban, may pag-asa pa rin naman. Kabanata 58, ang kaaway ng mga kaaway ko. Pinakita dito na kahit sa gitna ng pagsubok, may mga handa namang tumulong. Si Elias na naging ride or die nga ni Ibarra, ang naging susi sa pagtakas niya. Ito makikita ang matinding pagbabago kay Ibarra mula sa isang idealistikong binata tungo sa isang biktima ng katiwalian. Samantala naman si Elias ay patuloy na nagpapakita ng walang kapantay na katapatan, sumasagisag sa diwang revolusyonaryo ng mga Pilipino. Ang pagtakas ni Ibarra, hindi lang siya literal na pagtakas,
kundi para siyang nagre-reflect ng patuloy na paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Sa kabanatang to, tinampok ni Rizal ang halaga ng tunay na ng pagkakaibigan, ang mapanirang epekto ng katiwalian, at ang katotohanan hindi dahil nakataas ka, ligtas ka na. Dahil sa isang bayang hindi pa malaya, laging may panganib na bumalik ka sa tanikala. Sa Kabanata 59, Pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa sarili, ipinakita ang tunggalian sa pagitan ng personal na damdamin at mas malaking adhikain. Habang si Maria Clara naiipit sa buhay na hindi niya naman talaga ginusto, arranged marriage kumbaga, si Elias naman patuloy na inuuna yung bayan. Si Ibarra unti-unting natututo sa mga bagay na kailangang isakripisyo para sa mataas na layunin. Sa pamamagitan ng matitinding emosyon at dialogo, pinakita ni Rizal kung gaano kahirap maging makabayan, lalo na sa isang lipunang nagpapatahimik sa kalayaan ng mga tao. Yung arranged marriage, sumisimbolo siya sa hindi lang sa kawalan ng pagpili ni Maria Clara, kundi sa realidad ng maraming Pilipino noon. Nakagapo sila sa sistema. Sa huli, pinapaalala ng kabanatang to na ang tunay na pag-ibig, maging sa bayan man o sa tao, ay hindi lagi siyang may kasamang sakripisyo, at hindi lahat ng masaya sa mata ng iba ay tunay na masaya. Sa Kabanata 60, ang pagbabagong buhay, walang glow up na naganap, mas harsh reality check ang nangyari. Si Ibarra na dating idealista, ngayon ay lubos nang naunawaan ang kawalan ng hustisya. Si Maria Clara na akala niya magiging buhay fairy tale, biglang napasapak sa plot twist ng kanyang tunay na pagkatao. Samantalang si Elias, imbes na sumuko siya, lalong pinanday ng mga pagsubok at nanlaban para sa katarungan. Dito pinakita ni Rizal ang unti-unting paggising ng bayan sa realidad ng pang-aapi. At saka minsan, hindi ikaw ipipiliin mo. At hindi lahat ng may basbas ng simbahan ay tama. Kabanata 60. Ang pagbabagong buhay, walang glow up na naganap, mas harsh reality check ang nangyari. Si Ibarra na dating idealista, ngayon ay lubos nang naunawaan ang kawalan ng hustisya. Si Maria Clara na akala niya magiging buhay fairy tale, biglang napasapak sa plot twist ng kanyang tunay na pagkatao. Samantalang si Elias, imbes na sumuko siya, lalong pinanday ng mga pagsubok at nanlaban para sa katarungan. Dito pinakita ni Rizal ang unti-unting paggising ng bayan sa realidad ng pang-aapi. At saka minsan, hindi ikaw ipipiliin mo. At hindi lahat ng may basbas ng simbahan ay tama. Sa Kabanata 61, ang pagtataksil. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng mga nasa paligid ni Crisostomo Ibarra. Pinagkaisahan siya ng mga makapangyarihan, lalo na nga si Padre Salvi, na walang sawang nagmaniobra para tuluyang pabagsakin siya. Samantala naman si Maria Clara, akala niya hawak na niya yung kapalaran niya, tuluyan pa rin palang nalamon ng panlilinlang. Ang pagtataksil na ito ay di lang siya personal na tragedy, kumbaga sumasalamin din siya sa kasakiman, tulad ng mga traidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kahit natalo ang bida, pinapakita rin ng chapter na to na yung katarungan, bagamat matagal man siyang dumating, lagi may paraan para bumawi. Minsan di mo na kailangan gumanti. Karma na mismo yung gagawa ng trabaho. Sa Kabanata 62, ang pagtakas, para action scene sa pelikulang eksena. Habang tinutugis ng mga sundalo, tinulungan ni Elias si Ibarra na makatakas gamit ang bangka. Ang bangka sumasalamin to sa desperadong paglayo sa operasyon. Habang si Elias ay kumakantawan sa mga Pilipinong handang magsakripisyo para sa iba. Dito napakita ang matinding epekto ng kawalang katarungan. Mula sa isang reformistang naniniwala sa pagbabago na napilitang maging takas, si Ibarra. Ang kabanatang to, paalala lang siya na sa isang sistemang bulag sa hustisya, hindi sapat ang mabuting hangarin. Siguro kailangan din ng aksyon, kahit pa walang kasiguraduhan kung magtatagumpay ba. Sa Kabanata 62, ang pagtakas, para action scene sa pelikulang eksena. Habang tinutugis ng mga sundalo, tinulungan ni Elias si Ibarra na makatakas gamit ang bangka. Ang bangka sumasalamin to sa desperadong paglayo sa operasyon. Habang si Elias ay kumakantawan sa mga Pilipinong handang magsakripisyo
para sa iba. Dito napakita ang matinding epekto ng kawalang katarungan. Mula sa isang reformistang naniniwala sa pagbabago na napilitang maging taas, si Ibarra. Ang kabanatang to, paalala lang siya na sa isang sistemang bulag sa hustisya, hindi sapat ang mabuting hangarin. Siguro kailangan din ng aksyon, kahit pa walang kasiguraduhan kung magtatagumpay ba. Sa Kabanata 63, ang nakatagong sugat. Habang abala ang iba sa Pasko, si Elias naman ay abala din sa paglaban para sa kanyang buhay naman. Duguan, pagod at tinutugis. Sugat niya, hindi lang siya physical, kundi sumasalamin din sa sugat ng bayan sa ilalim ng pananakop. Nung kanyang huling hininga, hinangad niyang makita yung pagsikat ng araw. Simbolo ito ng pag-asa na hindi na niya naabutan. Gaya ng maraming Pilipinong namatay na hindi na silayan yung freedom. Ang kanyang dugo na natapon sa tubig, paalala lang daw yun na yung mga bayani hindi na nakilala, ngunit ang sakripisyong iniwan nila ay nagbigay daan sa hinaharap. Habang ibang nagdiriwang ng Noche Buena, may mga tulad ni Elias na tahimik na nagdurusa. Isang malupit na realidad na hindi lahat ng laban ay natatapos ng may masayang ending. Pero hindi rin naman nasasayang. Sa Kabanata 64, ang huling paalam. Walang tunay na kalayaan para kay Maria Clara. Mula sa pagiging kontrolado ng pamilya, siya ay naging bilanggo ng kumbento, kung saan ang tunay na kalaban ay hindi Diyos, kundi ang mga makapangyarihang taong nagkukubli sa likod ng relihiyon. Sa pagiging desperada, ang tanging daan niya palabas ay ang ilog, isang trahedya na nagpapakita ng kawalang pag-asa ng kababaihan noon. Samantala sa katapusan, walang fairy tale ending. Si Elias, ang revolusyonaryong hindi nagtagumpay, ay namatay sa ilalim ng buwan. Sad. Habang si Basilio, ang tahimik na saksi, ang naging tagapagmana ng kanyang alaala. Isa itong madilim na pagtatapos na nagpapahiwatig na hindi lahat ng sakripisyo ay may agarang gantimpala. Pero may mga susunod na henerasyong pwede magpatuloy ng laban. Sa huling kabanata, ang wakas ng isang panahon, parang walang nangyari sa bayan kahit na sunod-sunod ang trahedya. Parang walang natutong lumaban at nanatili lang ang katahimikan sa gitna ng pang-api. Si Ibarra, nawawala, pero may haka-hakang babalik siya sa bilang ibang tao. El filibusterismo, here we go. Si Elias naman, namatay bilang parang anino ng revolusyon. Si Maria Clara, malamang siguro na maalam na rin. Biktima ng sistema ang hindi nabigay sa kanya ng kalayaan. Ang tanong ni Rizal, may pag-asa pa ba ang bayan? Sa epilogue, para siyang where are they now special? Si Kapitan Tiago, adik na sa opio o isang uri ng narcotics at wala nang paki sa mundo. Si Maria Clara, parang life prisoner sa kumbento at may creepy midnight visitor na pari. Yikes. Si Basilio, the one and only na may character development. Nag-aral siya at nag-start siyang maging pag-asa ng bayan. Si Ibarra naman, missing in action. Pero hindi naman to yung huling kabanata niya. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang isang nobela tungkol sa past. Isa tong babala at hamon na rin sa kasalukuyan. Patuloy pa rin ba tayong alipin ng korupsyon at pangapi? At tuto na ba tayo sa ating kasaysayan? O paulit-ulit lang nating inuulit ang parehong pagkakamali? Tulad ni na Ibarra at Elias, may handa pa bang magsakripisyo para sa tunay na pagbabago? Injustice, oppression, at fake news, hindi lang to bahagi ng nakaraan, kundi realidad pa rin natin ngayon. Ngayon, anong gagawin mo? Ikaw ba si Ibarra na nangarap pero sumuko? Si Elias na lumaban hanggang sa huli? Or si Maria Clara na naging biktima ng sistemang pumigil sa kanya? Sa dulo, ang Noli Me Tangere, hindi lang siya basta kwento. Ito ay isang tanong. Kung ikaw ang nasa nobela, anong ending ang pipiliin mo? Thank you.